Ay, marami akong nakaaway na gano'n. Lalo pag mga friends ko yung tinitignan. Di naman pala ako yung tinitignan. So, gusto mo yung ikaw yung titignan pala? Hi, I'm Karen. And I'm Hoey. And we are in sync. And unfiltered. Woo! Nagtataray agad. Speaking of, ayan, dahil nagtataray na si Hoey. Wow! Pag pet peeve ba, dapat nagtataray? Ganun. So, ang pag-uusapan natin ngayong episode na to, kasi ang sabi, di ba, January, parang pagbabago, let's go, ang mga ugali. Pero nakita ko sa Facebook, parang, Lord, next year na lang magbabago. Dahil sinusubok ako ng mga nakakainis sa paligid. O kaya yung New Year's resolution nila ay yung tao yung mag-a-adjust. Perfect ako. Sila ang mag-adjust ngayon. Diba? So, ang pag-uusapan natin ngayon, mababa lang naman, pero feeling ko marami makaka-relate. Oo. Yan. At ang ating pag-uusapan ay ang mga pet peeves. Yes. Or mga nakakainis. Talagang nakuha mo talaga yung yung pikon ka hanggang isang buwan. Buong buwan mong iniisip yung pikon talaga, mo. May mga times ay, talaga may ganun talaga. Susubukin ka talaga. Nung panahon. Parang, Lord, bakit? Tsaka yung ang bait mo, diba? Ang bait. Tapos, makikita mo yung pet peeve. Hey, nagpapakabait yung tao. Yung pet peeve, tao ba to? Mukhang marami tayong blip-blip ngayon. Blip-blip. Yon. So, umpisahan natin, syempre, ano yung mga, araw-araw na kinaiinisan natin. Yung mga everyday na little things na naiinis ka. Yung feeling natin, very common na pet peeve na parang, as a community. Correct. Parang sabay-sabay tayong mainis. Parang walang dito. Walang... Feeling ko wala naman yung sobrang bait na parang hindi ka talaga naiinis dyan. Yung gano'n, di ba? Pero siguro yung feeling ko pinaka-common is yung pag sumisingit sa pila. Ay, nakakainis. May naalala ko agad. Sabi ko sa'yo, pag mababaw lang yung topic. Pero yung naalala mo dati pag sa mga Starbucks, kasi nung college kami, yung mga kaibigan lang naman namin yung mga nagsi-Starbucks, kami mahirap naman. Charot! Pero damay-damay pag Starbucks. Oo, damay-damay. Pwede kang makiupo kasi yung kaibigan mo may order. Tapos, pag kaya rin sumisingit, di ba parang... sama ng tingin mo agad. Ang sama ng tingin mo agad. Oo. Kasi nakakapikon yung mga pagsingit. Lalo na yung dati, di ba, pag sa Pinas, yung magko-commute ka, tapos ang haba ng pila sa jeep, tapos bigla... Ay, yan, magtataray ka talaga. Magtataray ka talaga, oo. Marami kaming nakaaway dyan nila yan. Doon po yung pila sa likod. Parang, hindi nyo po ba nakikita? Parang ganun. Pero kasi in fairness naman talaga, nakakapikon. Pag pagod na pagod ka na. Yung uwing-uwi ka na, tapos biglang, ay, alam mo, kadugtong niyan, ang pinaka napipiko na, kunyari, nakapila ako. Tapos ayaw mo umurong, so may sumisingit. Di ba mas nakakainis yung ayaw umurong? Kasi hindi naman siya makakasingit kung umurong ka. Yun, nakakaboil talaga. Nakakaboil. Meron nung isang beses, may kwento ko, di ba, bumili ako ng merch. Basta concert dito, nakalimutan ko kaninong concert. So, 21. Merch, siguro. Tapos, di ba bila ko merch, nakapila. Hindi to anyone kasi hindi mahaba yung pila. Basta, concert, kaya pila ko merch. Tapos, yung may mga bata na nagtanong sa akin kung pwede sumingit sila sa likod. So, parang ako, syempre sa likod ko na parang, okay, wala namang pake. Sige. Hindi pala sila nagsabi doon sa tao sa likod ko. Nasisingit sila. Sa'yo lang nagsabi. Oo, so parang, yung nasa likod ko, sabi, excuse me, kasama mo ba to? Tapos parang, syempre ako, hindi ka naman sila kasama. Nasisi ka tuloy. Hindi. Tapos parang pinagalitan na yung mga bata. Excuse me, nakapila kami dito. Ay, usually mga ganun, mga kabataan talaga. No? Kahit nung bata tayo, yung mas bata sa atin ang sumisingit. Ba't ganun? Wala ba silang patience? Pero in fairness, aminin nyo, pag kayo yung nagpapasingit, okay lang. Okay lang?
Okay lang yung magkasama naman kami. Pero pag ibang tao na, Correct. malakas na ang pikon. Correct. Oo. Basta makakapikon nga talaga. Ano pa mga common na pet peeves ang naiisip mo dyan? Oh. Reaction na kitawan taas agad. Yung naglalakad sa mall, tapos either mabagal siya or nagsa-cellphone. Ang sarap itulak. Yung tipong nasa gitna pa siya mismo ng daanan. Although, alam mo naman siya na mall siya. Pero kaya lang kasi minsan, yung pagod ka na, tapos gusto mo makauwi. Tapos yung nasa harap, parang traffic. Tapos makikita mo, tumabi ka. Okay lang naman mag-cellphone niya, pero gumilid ka naman. Oo. So, feeling ko yung mga everyday pet peeves natin, yung pagod din kasi. Oo, depende din sa mood mo nung time na yun. Oo, may pikon talaga pag nakakasalubong ka ng mga ganun tao. Tapos yung sa mall, yung hindi alam saan pupunta. Tumabi muna kayo kung hindi yung magtatalo pa yung, so parang, tumabi kayo. Hindi naman tumabi. Ganun. Yun naalala ko na bad drivers. Yung, diba, everyday commute. So, syempre dito sa Singapore, kahit papaano maganda ang mga bus, ang mga train, talagang, Pero minsan, bago ba yung driver or bago yung preno? Kasi parang makakapunta ka na dun mula sa likod, makakapunta ka sa harap dun sa preno niya. Yung sa bus talaga, diba? Diba? May ganun talaga. Mabigat yung paa. Ayoko pa naman ng ganun. Tapos yung tipong, magaganyan ka. Hindi mo ka. Parang next stop, bababa ka na. Oo, at ganun. So, sobrang lakas ng preno. At ganun. Although yun lang naman, very minimal lang naman. Pero kasi parang minsan, matatabi ka na ulit dun sa driver, kakasakay mo pa lang. O kaya yung, di ba, minsan yung mga ganun pag super aga, kasi syempre wala masyadong traffic. So, talagang sila paspasan sila. Oo, paspasan talaga sila. Kala mo, hataw yung mga bus dito. Yun. O kaya yung yung kunyari sa coffee shop, tapos biglang ang ingay ng mga tao, yung biglang nagtatawanan. Ito ba mga pet peeve? Ayan, pet peeve ko yun. yung mga parang nakaka-isturbo talaga. I mean, okay lang naman na magtawanan, pero siguro sa public space, be mindful din. Oo. Pero naalala ko nung isang beses, kumakain tayo. Sabi na, ako na naman Kumakain kami sa labas. Ano ito? Tapos, ngayon na lang? O college? Hindi, nandito na tayo. Parang last year lang. Kumakain kami sa labas. So, parang for the catch-up kami, tawa kami, Ay, naalala ko to. Tapos yung tao, kasi kaya ito yung table namin. Tapos may parang wall may siya na partition. Tapos may table sa likod doon. Correct. So, tawa kami, Gantong-ganto yung setup natin. natin. Magkatapat kami, Yung tao sa kabilang table, pumunta sa amin. Oo, for the so good siya. Sabi niya, excuse me, you know you're very loud, ha? Talagang galit na galit siya na Tapos parang kami, video ka niya. Hindi ako makapaniwala na may maninita kasi nasa mall naman kami. Oo, tapos parang, I mean, wala namang tao dun sa hindi siya punong-puno. Tapos anong oras na din kasi noon? Parang magsasarado na, ganyan. So talaga for the kwento, for the catch-up. So yung tawa namin parang, ang ingay talaga. Sa apir-apir pa kami. Nilapitan kami. Excuse me, do you know you're very loud? Tapos ako gumanta lang ako, yung mukulang ako, tapos parang awkward. Tapos si homie, dahil yung ginawa mo. Nakaganon ako, wait lang, suking nakaganon ako, kasi tatawa ako. Tapos, ganyan siya, shock siya. Tapos parang, excuse me, you know you're very loud. Sorry. Ganyan siya! Parang ako, what lang dyan si madam? Parang talagang parang, wala na siyang nasabi after parang, hindi kanya maaway kasi nag-sorry ka. Sorry na ako. Tapos parang yung pagkakasabi, sorry. Tapos nung palabas na tayo, siya naman pala yung maingay. Oo, parang, may
Siya din. Siya ba yun? Ikaw yung narita kanina. So gusto mo ikaw lang maingay? Oo, naalala ko yun. So, ano lang pala siya, no? Parang, minsan hindi mo rin wala mapapansin. May mapipikon din sa'yo. Pag ikaw na yung gumagawa. Ikaw naman pala. Pero, honestly naman kasi, parang very common naman yon na pet peeve. Lalo na if it's something na nakaka-istorbo ka na in a public space. Diba? Correct. Pero may mga pet peeve din kasi tayo na very, very particular na parang ikaw talaga yung parang kuhang-kuha mo talaga pikon yung pikon ko, yung inis ko ngayon, ganyan. Parang example. Pag ibang tao yung gumagawa. Oo. Pag ibang tao, okay lang. Pero pag ikaw ang gumawa, parang ipikon ako sa'yo. Oo. Or minsan parang huwag kang huminga. Very, very specific yung pet peeve na kunyari, nakakapikon yung mga nakakulay blue ngayon. Hoy, di ba naalala mo? Naglalakad kami sa mall. Nagkatabi kami. The SPC. Ano? Speaking of pet peeve, may nakita kami yung babae. Hindi ko naman alam na nakita niya. Tapos sabi ko, huy, alam mo, pet peeve ko yung ano. Sabi niya, huy, ang sama mo, nakita ko yung babae. Ayoko kasi yung, di ba, corset. Tapos, meron yan ditong linya sa ilalim kasi nga para pa corset siya, diba? Tapos, ayaw ko kapag nasa kalagitnaan siya ng dibdib mo. Yung hindi siya fit dun sa, sa style. Sa body mo. Ayoko pag tumataas siya. Ibaba mo yan, ate. Nasabi niya, ang sama-sama mo, ginudge mo si ate sa damit niya. Kasi kainis, ayoko ng ganun. Kasi yung pagkaka-approach niya pa sa akin, huy, alam mo yung pet peeve ko. Tapos sabi ko, napakasama mo talaga. Nakita niya pala. Oo. Ayoko kasi ng ganun. Yun yung pinaka-ayokong sa damit. Yung mga corset. Kasi marami yun mga dress. Maganda naman. Pero pag nasa kalagitnaan siya ng dibdib mo, sukatin mo naman bago mo bilhin. Yan. Okay, di ba may mga yung tawag dito, yung sleeve. Ano bang tawag doon? Off-shoulder. Yan. Tapos yung off-shoulder niya is nasa balikat na. Ayun! So, naging on-shoulder. On top? On-shoulder na siya. Yun. Ganun. So, yun yung mga parang about sa damit. Diba? Parang, yun yung type na pag tinignan. Oo, yung style niya talaga is off-shoulder, pero nasa shoulders na siya ngayon. Oo. Ba't nila ginagawa yun? Napipikon tuloy tayo. Parang yung kanina, yung sabi ko sa kanya, parang mag-isip tayo na very very specific na pet peeve. Sabi niya, ano yung sa'yo? Sabi ko, yung kunyari yung high-waist na pants, pero nasa baba na siya ng dibdib mo. Oo, ayaw niya pala yun. Lagi pa naman ako naka-high-waist. Yung high-waist na hanggang waist, gets ko pa. Pero yung nasa ilalim na siya ng dibdib mo. Jumper pa, jumper na. Mag-jumper ka na lang. So, ano po kami? Very judgmental talaga kami. Perfect. Bakit? Yun ang gusto namin Kaya may pikon talaga yung gano'n, no? May pikon talaga. Meron ka ba yung mga very, very specific na Napikon? Napikon talaga. In terms of sa damit, gano'n? In general. Very specific na pikon. Ako meron yung... Feeling ko marami, hindi ko lang maiisip. Meron ako yung isa, yung... Kanina diba sinabi mo yung sa mall, yung pag nawawala or busy sa phone. Ako, yung nakaharang sila sa escalator, yung bago sumakay. Tapos titigil sila doon. Or pag kunyari tapos na yung escalator, tapos titigil sila doon sa harap. May ipit ka na. Oo. Like, pwedeng umabante ka konti. Ang sarap manulak, no? Diba? Parang kakainin ka na ng escalator. Tapos, nandiyan pa siya. O kaya parang bababa mo muna ako? Gagawin ko dito? Tapos yung tipong di ba kanya naghahanap sila kung saan pupunta. So, syempre, for the phone game. Tapos, iikot-ikot pa. Tapos, nasa harap sila na escalator. So, parang, sasakay ka ba? Or hindi? Ba't nga ganun, no? Ba't ganun sila? Or parang minsan pa ganun tayo, hindi lang natin napapansin. Pero kasi minsan, parang, especially pag may kasama ka, minsan tabi ka muna. Minsan dalawa pa sila tandem. Tapos lahat kayo naipit na. Ang hirap naman, diba? Parang nawawala na nga sila. Tapos, parang sama-sama tayo dito sa escalator.
Imagine ko kasi sa mall na pinupunta natin lagi. Diba, ang daming tao lagi. So, parang nakakatawa. Maano ka. Nakakatawa. Sige, mag-isip ka ngayon na sa'yo. Nang specific? Oo. Bukod dun sa mataas yung corset. Ay, ito, pinaka-ayoko. Kasi di ba meron naman na ngayon mga earphones? Natulala muna ako. Yung kasi dito, may mga tao minsan na hindi, yun nga, yung nga sa noise nga, di ba? So, pag nasa bus, yung hindi nag-headphones, tapos magsi-cellphone, ang lakas ng tugtog sa nila. Sa cellphone nila. Madalas, di ba yung mga auntie? Yun nga, kaya hindi. Minsan meron din mga, sa MRT, meron parang, wala ka bang earphone? Pero may naalala ako. Kasi bata pa ako noon, mga high school. Ganun din. High school pa lang ako, or college pa lang, ayoko na ng ganun yung maingay. Kasi uso na nga yung earphones. Bakit nilalakasan mo yan? Tsaka in fairness kasi dati, very accessible yung earphones. Tsaka sobrang mura. Correct, may mga bibili kang mga 20 nga, diba? Marami talaga. Kaya parang, so, wala kang excuse na hindi ka magkakaroon sa ng public earphones. transpo. So, FX o luma, diba? FX pa. Galing ngawin Cubao. Yung ate ko nun, may sakit siya. Di ate ko parang, makauwi na kami. So, nakikita ko siya na naiinis siya. Actually, ako yung hindi naiinis. Parang wala naman sa akin, yung pake ko. Tapos yung nasa likod, nagpapatugtog siya. Tapos yung mga tugtog niya, yung mga kabit, mga talagang remix mash-up pa. Inikita ko si ate, parang, inis na ako. Parang nilalagnat siya, tapos naiinis na siya. Ay, sabi ko talaga. Wala ho ba kayong earphone? Sabi ko talagang gano'n. Talagang ginanyan ko talaga. Tapos tumigil. Naka-peaceful kami ng biyahe, makauwi. Hindi sumakit yung mga ulo namin. Yung ganun, kasi minsan, okay lang naman siguro mag-scroll, pero hinaamong konti. Yun talaga, kala mong yung driver yung nagpapatugtog sa likod, kala mong meron siyang dun, pa sound trip, parang minsan gusto mong mag-request ka ba, ganun. Paano pag yung mga jeep na ganun yung tugtugan? Yun okay lang yun, kasi jeep nila yun eh. Pero siya kasi parang pasahero lang din siya. So, di ba parang, bumaba, hindi mo titigilin. Gusto mo kunin yung cellphone, basagi mo sa... Kuya, para. Ibababa natin. Maingay siya. Babayaran ko yung upuan niya. Ayun, natatawa na naman. Na naman ako ng ubo. Ayun. Kaya, usually naman yung mga pet, yung pet peeve ko pa, yung nakwento ko dati, yun ang tititig. Yung parang, hello, kilala ba kita? Kilala ka ba namin? Kasi dito, wala masyado in fairness. Walang mga bastos. Wala silang pake kung anong suot mo sa labas. Pero sa Pinas, parang, gaganon. Parang tititigan ka hanggang makaalis ka. Nakakapikot. Ay, marami akong nakaaway na gano'n. Lalo pag mga friends ko yung tinitignan. Di naman pala ako yung tinitignan. So, gusto mo yung ikaw yung titignan pala? Hindi naman pala ako. Pero usually, yung mga kaibigan ko nga, pag nababastos sila. Pero mas nakakainis, di ba, yung tititigan ka? Tapos, ika-catcall ka pa. Ayun! Ano ba yun? Ang daming ganyan sa Pinas. Number mo, te. Akala mo naman mga kapugian. Oo, ba't ganun sila? Ang daming ganun sa Pinas. Parang, kuya, mag-toothbrush ka muna. Diba? Kasi yung iba, parang, anong-ano sila na, parang, yung compliment, ganyan. Oo, hindi nakaka-compliment kung ganyan kabaw hininga. Diba? Parang, kuya, toothbrush muna. Kuya, hilamos ka kuya, muna. Kuya, ligo. Kasi diba, kung magka-catcall ka man lang. Nakakapikon. Sana, yung paglingon ko is, Oo, yung parang may, ganda ko today. Hindi puti parang, sabi mo, kuya, parang tingil ka dyan. Diba yung voice level natin tumataas. Kasi pikon. Pero, hindi namin nasabing okay pag pogi yung mag-catcall. Oy, ka, double standards.
Pero kasi, di ba, may mga ano ka naman na, kunyari, tsaka nasa lugar na, Correct. kunyari, nasa gimmick ka, syempre gusto mo papakit ka sa mga syempre tao gusto mo doon. Parang, hey, ganyan. Uy, Pero nasa kalsada, katatawid ka lang. Oo, tapos diba? yung itsura mo ay papasok ka na ng office, gano'n. Uy, dati, takang-taka ako. Nag-tutor pa ako nun sa Pilas. Naka-e-bike ako. So, pag naka-e-bike ako, summer yun. Natatawa na ako agad. Naka-long sleeves ako. Tapos naka-helmet. Tapos hanggang dito. Ito lang yung kita sa akin. Tapos naka-leggings ako, naka-jacket. As in, kamay lang tsaka ito. Naka-hot call pa din. Nakakapikon. Tapos parang ako, okay na yung suot ko Balot na balot naman, pero bakit ang basos ni kuya? Ganun. So, ganon. Yun ang mga pet peeve na. Yung mga nambabastos dyan sa... Oo, sa kalsada. nakakainis. Pero dito in Ferris, never pa ako na-catcall. Wala naman tao dito kasi. Wala naman kasing tao dito. Ako, so far naman, or... Wala kasi akong masyadong pakisabi. Sa mga or baka naka-headphones nga kasi tayo. Oo. How about sa workplace? Ano yung mga, hello po, shout out po sa mga nanonood. Ako meron. Yung, kunyari maaga ka pumasok ng work. Yan. Diba? Tapos bigla kang uutusan about work. Parang, hindi ko pa, hindi mo pa time. Oo, hindi ko pa shift. Hindi pa nagsa-start yung shift ko. Nag-uutos ka na kaagad. Kaya ayoko yung kaya ngayon, hindi ako pumapasok ng super aga. Kasi sabihin nila, dapat nasa 30 work minutes 30 minutes, 15 minutes. Correct. Last time pumasok ako, 30 minutes early, nagbabantay ako ng bata. Correct. Diba? Actually, nung mga bago-bago pa lang ako dito, talagang for the pasok, di ba, naalala mo, nagka-roommate pa tayo. Parang mga 1.5 hour before, pumapasok na siya. Papasok na ako. Sa kabaon, may baon na. Oo, nakaligo na siya and everything. Ganun. Oo. Tapos nakahiga pa. Nakahiga pa siya. Oo, sabi ko, anong oras pasok mo? Same lang bakit ako nasa school na? Tapos yung workplace, malapit na sa workplace. Oo. Tapos natuto na ako kasi nga, every time papasok ako ng maaga, may utos. Either may utos agad or may makikisuyo na agad sa'yo. Oo. Since nag-clock in ka na, parang mahiya ka rin na parang, ay, nandito na ako, but hindi pa ako magbabantay. Ngayon, dapat sakto ka lang at least mga 10 minutes, 15 minutes before. Oo. Kaya yung mga ka-work ko din na, kunyari yung mga bago, tapos pumapasok silang maaga. Huwag ka pumasok maaga. Hindi, kunyari, doon na. Huwag ka dito, lumayo ka. Oo, correct. Or kumain bili ka muna ng kape. Magtago ka. Mag-CR ka. Ganun. Kasi, in the long run, parang ikaw din yung naabuso. Correct. At saka, mali mo nandun ka just to, para lang maaga ka sa shift mo, on time ka, tapos uutusan ka in advance, parang unfair naman. Wow. Lalo na kunyari yung matrabaho pa yung paggugupitin ka ng... Ay, talaga may nagaganon? Oo, o kaya dati, yung pagpasok ko, lalo na pag mga bata, yung, as in younger kids, yung, hawak mo. pagpapalitin ka ng diaper. Ang aga. Sabi ko, mamaya. Kausapin mo ulit ako pag shift ko na ulit. Magagawin ko. Pero kung ikaw, correct. Ikaw kaya mong gawin, di ba? Correct. Trabaho mo na yan ngayon. Ngayon, ka na naka-clock in ka na So yun, sa work, ayoko nung ganun. Kaya, minsan, ko na, sakto na ako dumadating or 5 minutes before, ganun. Para rekta work. Ako naman, yung kapag ka, di ba, sobrang busy ko niya, may event, ganyan. Tapos masisira yung printer. Parang, ba't ngayon ka ba nasira? Or like, o kaya nawala ng ink. or minsan walang toner. Girl, nakakapikon talaga. Or kunyari, magmamadali ka. Di nagprint. Nagprint siya. A3. Aanin mo yung ganun kalaki. O kaya yung wala ng papel. Oo, ba't yung pag may kailangan ka ng tapos biglang nakakapikon. Wala. Nakakapikon talaga yung ganun. Kung kailangan nagmamadali. Diba? Ano ba? Sa workplace. Uy, wala masyado. May banggit. May mga nanonood. Actually, may pet peeve ako dun, pero tao. Charot lang. Ano pa ba? Ay,
meron sana akong sasabihin, pero ito in general, feeling ko ayaw ng lahat. Oh. Yung mga meetings na pwede namang i-email. Oh. Meron kasi meetings na parang 1 hour na kami dito, wala pang matino. Yung parang pwede mo naman siyang ibulit, tas i-message mo, i-email mo, ganun. May ganun kasing meeting. Kayo, may ganun kayo meeting? Sa amin, hindi naman. Kasi ang sa amin is parang general siya na monthly meeting. Pero parang kada meeting yun pa rin yung sinasabi. Oo, ba't parang, nga? I-message mo na lang. Parang, oo. Okay Gets lang naman yan. Okay lang naman kunyari pag meeting may mga bagong points, ganyan. Pero yung ulit-ulitin yan, message mo na lang sa akin. Oo, no? Tsaka feeling ko, hindi lang pagiging teacher, feeling ko, sa lahat ng field, ganun ang nararamdaman nila. Oo, or kaya, parang, nasabi mo na siya last meeting. Sabihin mo lang, pero hindi na yung magdi-deep dive ka ulit doon. Correct. Na kunyari, sabihin niya. Nasabi niya na last meeting. About punctuality, kaya. Everyday naman. Tapos parang, naku, pag meeting, biglang ang paparinig pa ng, pumasok kasi kayo ng maaga. Tapos ang haba na ng sinasabi. Correct. Parang, pwede naman niya sabihin na, reminder lang, na ang shift nyo, ganyan kaya. Okay na ako doon. Pero yung ang dami pang sinasabi about doon na, parang papakinggan ka pa kasi na late ka kanina. Tapos magbibigay pa ng example yan. Example, si teacher ganyan. Na obvious naman na ikaw yung minsan nga, minsan nga hindi nag-name drop eh. May mga ibang teachers dyan. Oo, na ganito, minsan nagkakape pa, minsan ganito pa. Parang, i-mention mo na lang kaya. at teacher gano'n. Parang, Teacher Carissa, anong reminder lang, oo. Mas okay pa nga yung ganun. Pero kasi ina-avoid din natin nila minsan nag-name drop. Pero minsan parang halata naman, alam naman ng buong school na ikaw yun. Or kung ayaw mo naman mag-name drop, kausapin mo ko privately, di ba? Hindi yung bibigay mo ako example sa meeting. Gagawin mo pa akong example. So, pet peeve natin yan. Kunyari, sabihin, yung mga sinabi ko na maaga dapat, wag na late. Ako lang naman yung late kanina. Ano yun? Ikaw ba halata. Tapos alam ng buong grupo. Na ikaw yun. Kasi ikaw lang late. Diba? Nakakainis. Grabe. Inis natin talagang gigil. Talagang. Ano ba yung mga pet peeve na very specific? Pwede bang pet peeve to? Ikakat na lang natin kung bawal. Hindi. O kaya pag masama yung sinabi mo, ikakat natin. Minsan kasi hindi ko naman sinasabing lagi akong mabango. Kaya lang, minsan ang aga-aga, ang sakit sa ilong. May mga, kasi dito kasi syempre diverse yung culture. Actually, hindi rin kahit minsan, kahit Pinoy yung baho. Paano ba yun may iwasan? Alam mo, nagbabasa-basa ako ng mga sa internet yung about dito sa sa Singapore na culture. Yung hindi naliligo pag umaga. Tama ba yun o mali? Mali. Kasi may sinasabi sila na kunyari, naligo naman ako kagabi, the night before. So, sa umaga, hindi na siya maliligo. Kung walang amoy, pwede. Pero ang divided nga, parang sinasabi, divided? Okay lang, kasi malinis ka naman. Maligo ka naman. Yun ang nila, yung sa team, okay lang hindi maligo sa umaga. Ang nila is okay lang. Ang defense. Kasi nga, hindi ka naman, natulog ka lang naman. Pero yung may team, dapat naliligo tuwing umaga. Ako yun, ganun. Kasi, sinasabi na, minsan nagpapawis ka pa din kahit tulog, ganyan. Or minsan, amoy laway ka pa, ganun. Hindi. Tsaka yung yung minsan amoy alimuog ka pa, ganun. Amoy kama ka. Oo, amoy kama ka, ganun. So, tama ba, or dapat bang naliligo? Ako, for me, dapat naliligo. Alam mo bakit? Kasi kapag hindi ka naligo, papawisan ka sa train, tapos ang baho mo na, tapos ako yung katabi mo na nakaganito. O kaya yung may inhaler. May inhaler. Lagi ako may inhaler kasi hindi siya hindi siya... Sa weather natin, Oo, hindi. Sa weather kasi
katulad ngayon, ang lamig, ang daming hindi naligo. Pero, ako, okay lang na hindi maligo ng buhok sa umaga. Pag naligo ka ng gabi. Yan, buhok, okay lang. Pero yung katawan, parang hindi ko kaya. Oo, kahit man lang magbabanlaw ka. Haplas ka dyan, oo. Konting sabon lang, hilamos, toothbrush. Kasi, hindi kasi, din yun, hygiene din. Oo, tsaka sa akin, pag hindi ka naligo ng umaga, Lagkit. ang init. Mas mainit. Oo. Yun, mas mainit. Oo. So, yun ang topic ng mga Singaporean dito. Kung dapat ba naliligo sa umaga kasi may iba talagang hindi. Parang nakasanayan nila na hindi. Parang culture naman nila na. Oo. Hindi naman okay lang. Malinis naman ako kasi natulog lang ako. Ganun. Yun nga ang problema nga po namin. Ay, ano pala to yung sumbungan ng... Ang problema nga po namin, okay nga lang po kung hindi kayo maligo. Basta wala pong amoy. Pero best naman na maligo. Oo. Kung may chance kang maligo ka na. Or either yung may amoy or yung sobrang bango naman. Yung hindi naman yung naligo sa pabango. Naman siya, pero naligo siya sa pabango. Ganon. Ay, ba't ganon? Minsan yung nostrils ko parang... Minsan pa naman hindi ko matago. Talagang nakaganito ako sa train. Kasi ma-allergy ako. Wow. Sobrang sensitive talaga ng ilong ko pagka mabango. Yung sobrang pabango. Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, ay hindi ako mangongolekta ng pabango kasi hindi ko din magagamit. Kasi, na-allergy. May certain pabango na na-allergy talaga ako. Tapos wala na. Buong araw na yun ako may allergy. Tapos may inis ako. Kasi nga, nasimula na siya. So, babahing na ako ng babahing maghapon. Alam ko na yun. So, maligo, please. This is a reminder brought to you by... Yan. Ano ba yung mga pet peeves mo? Ako? Feeling ko lahat naman ito. Nakakatawa kasi pag pinanood nila ito, ay, oo, tama. O, feeling ko magwaganan sila. Ay, oo, ayoko din yun. Ganon. Siguro, madami ding mag-a-agree. Yung pag medyo, hindi naman medyo, pero pag rude ka sa mga service crew. Ay, oo. Uy, dati di ba ganun ako? Tapos palagi namin siyang kina-call out. Oo, tapos naging service crew yung kapatid ko. Na si kuya. Tapos naging mabait na ako. Kasi naisip ko, paano kung ganunin siya? Hindi lang sa service crew. Kahit other sorry po. Na ang sa'yo ay service, kunyari, manicure, pedicure. Parang or ganun. Kahit anybody na nag-work for you. Oo, kunyari yung mga... Hotel, mga concierge, ganyan. Anything na nagpo-provide ng service sa'yo. Correct. Katulad sa mga teacher nyo. Ganyan, di ba? Kakaano din. Teacher? Oo, kunyari magulang ka. Teacher. Hindi naman siya service. So, pero warning mo to sa kanila. Sure. Oo. Shout out. Shout out sa mga parents. Hindi, di ba, syempre ikaw, as a teacher, nagpo-provide ka ng service dun saan, tapos biglang... Correct. At feeling ko, sa mga co-teachers, sa mga friends natin na teacher dyan, feeling ko makaka-relate sila. Eto, ganito ka ba? Kasi ako, hindi ko naman maiiwasan. Syempre, tao lang din ako. So, pag may mga parents na parang ang daming hanash, ang daming maliit na bagay hanash, yung anak niya, di ba na, yung anak niya, masama ang loob mo doon. Hindi naman sa pero parang, nanay mo, parang ang sarap ganunin ng bata. Nanay mo. Parang hindi naman dapat nadadama yung bata, pero, anak mata I mean, hindi lang din sa mga teachers, pero syempre sa mga waiters, sa mga kahit sa mga... minsan may nang nakakita ko sa TikTok yung very rude sa yung sa aeroplano. Mga flight stewardess. Oo. Na parang akala nila parang waitress lang nila. Hindi nila alam, highly trained yung mga yun, CPR, meron isang whatever. May kaya ako isang beses na na-cancel yung flight namin sa sa PAL. Tapos na-move na kami sa iba't ibang flights, ganyan. So, yung ibang tao dito, parang siningit lang kami sa mga flights, ganyan. Na So,
yung flight na nasingitan ko, may mga nagreklamo pa din doon sa mga stewardess sa flight na nalipatan namin. Tapos mga stewardess parang ano naman sila na-accommodating na, parang yes, parang dapat hindi talaga siya nangyayari ng ganyan. Tapos, nag-provide naman sila ng sagot na, if any na reklamo, you can address it to this ganyan. Tapos, for the reklamo pa din sila doon sa stewardess. Tapos, parang yung stewardess, wala ho kaming alam sa flight na yan. Correct. Kasi, di ba, if... Ang pinasok nilang flight, yung flight na nilipatan so yun yung may doon sila may mga idea ng ganyan, kung anong mangyayari sa flight na ganito, ganyan. So, wala silang alam sa kung ano nangyayari sa kabilang flight. Correct. Para tayo, di ba, for the reklamo. Pero minsan kasi, kung ikaw din naman ang nakaperwisyo. Correct. Ng ilang oras. Diba? Correct. Kasi imagine niyo guys, ang flight namin 2 p.m. Tapos nakalipad kami ng 10 p.m. So, nasa airport lang ako. 8 hours? Hindi lang 8 hours kasi dapat before 2 nandoon ka na. So, nandoon na ako ng mga 12 or 1. Tapos 1 ka, 10 ka pa. 10 pa kami nakalipad. Ang natatawa ako dyan, yung chinat mo ko, sabi ko, out ko na, 7 p.m. na, hindi ka pa rin nakalipad. Sabi niya, hay nako girl, nakatulog na ako sa loob ng eroplano, hindi pa pala kami lumipad. Oo, kasi gumalaw na yun talaga. Gumalaw na yung airplane, tapos parang, yung mga, nag-chat na ako, parang, okay, lilipad na kami, ganyan, sa magulang ko. Tapos syempre ako, galing akong work, no, tapos dumiretso yung airport. So, natulog ako, kasi gumalaw na yung aeroplano. Okay, gets na to. Pagdilat ko, nandoon pa kami. Pabalik na kami ulit siya. Nakakapikon yun. Yung nakasettle ka na. Tapos 1 oras na kung nakatulog na nun, ha? Girl, nakakapikon yun. Kaya maintindihan mo rin siguro yung mga pero pikon. sana ilabas natin yung frustration sa tamang outlet. Tao. Di ba? Tamang tao. Hindi naman, ano magagawa niya? Hindi naman sila yung flight kanina. Oo. So, ano pa? Ako, may pet peeve ako na Ako rin meron. Go, ikaw yung mga, nagbibigay ng opinion na hindi naman Ay, ako rin about opinion, pero sige. Hindi ba? Go pa na. Katulad kunyari, may nakita kasi ako sa TikTok. Parang ang video niya is, parang naka-makeup siya ganyan. So, feel niya yung fantasy niya na ang ganda-ganda, ganyan. Tapos yung music, ganyan. Tapos yung mga comment, nagbibigay ng comments about paano maglagay ng mas magandang makeup. And yung makeup naman niya maganda. Ano lang siguro kasi syempre hindi naman perfect yung skin ganyan. So parang sila na dapat mas ganito. Dapat yung primer mo is yung parang pore feeling ganyan. Tapos parang ako hindi naman yun yung hinihingi niya. Ang video niya is about nafe-feel niya yung fantasy niya na ang ganda-ganda niya. Di ba, kahit tayo naman, di ba? Pag ay, ganda ko dito. Ganda ko ngayon. Di ba? Tapos yung mga comments doon is, hindi naman yun yung kailangan niya. Tapos yung mga ganun pa, yung mga nagko-comment, yun pa yung mga, ang profile nila, anonymous. Oo, di ba? So, kaya yung mga nagko-comment sa atin. Kaya ngayong sa atin, unfiltered talaga kasi wala talaga tayong paki kung mag-comment sila dyan ng hindi maganda. Diba? Tsaka, kasi diba, yung hindi naman opinion yung hinihingi sa'yo. Tsaka hindi ko kailangan ng ganong words mo. Parang ganon. Oo. Siguro kasi ngayon nga, in this day and age, Paras tayo nagulat sa sinabi ko. Parang marami na kasing opinion yung mga tao. Katulad natin. Pero hindi naman natin pinipilit yung mga taong panoorin tayo. Hindi. At saka marami tayong opinion, pero kasi minsan may mga opinion na parang, sa atin lang to. Tulad kanina, di ba, nagkakantahan tayo. Pero hindi natin ipopodcast kasi ang daming blip nun. Sabi niya sa akin, ganda sana ipodcast to. Kaso kasi daming lesson, di ba? Pero wala, hindi natin mapodcast yon. Pero yun nga, yung may mga opinion naman na pwede mong ibigay kasi ikakabuti niya. Oo, pero may mga opinion na, ano yan? Parang, mama ka ba niya? Diba? Actually, yun din sinasabi ko sa ibang tao. Hindi ka naman yan, mama. Oo. Kanya anong gagawin pag nanghihingi ng advice? Okay lang yan. Sabi naman ng mama mo, okay lang eh. Oo, di ba? Ba't
ganun. Sabi ng mama mo, okay lang. Siguro, ma-comment nga kasi mga tao. Kasi nagsimula yan sa Facebook, may comment section. Instagram, may comment section din. So, nagkaroon ang chance at platform yung mga bashers na walang magawa sa buhay na mag-comment ng hindi maganda. Diba? Yun, i-relate ko lang din sa episode natin nung nakaraan na may taon na hindi ako nagpo-post masyado dahil ang taba-taba ako. Tapos yung mga relative, hi, shout out kayo. Kay tita, ano? Hindi. May mga relative at hindi malayong mga kaibigan or mga kaibigan mo nung araw na magko-comment na parang kunyari, sarcastic, kunyari, uy, ang sexy nyo dyang tatlo. Ganon yung parang, hindi namin kailangan ng opinion mo. Nakarating kami Universal Studios, wala kang pakisayog. Lalo na pag sarap ganunin. Yung comment is parang very backhanded. Oo, yan ang mga, nakakapik. Kaya yung taon na yun, parang, lahat na lang nang napuntahan ko, nasa cellphone ko lang, hindi ko na-i-post. So, nung tumagal-tagal, na-realize ko na mag-post ako or hindi, may nasasabi sila. So, ipopost ko na lang. Mag-comment kayo hanggang gusto nyo, di ba? May galit talaga, di ba? Naramdaman may galit. Kasi may ganun talaga. May mga comment na, sa'yo na lang. Siguro i-comment mo, tapos delete mo ulit, di ba? Hindi yung ipapakita mo pa sa tao kasi hindi mo alam kung gaano kahirap niyang pinaghirapan yung makeup na yun. Yung o kaya filter. O kaya kung gusto niya mag-comment. Angulo na yun. I-private comment mo kung i-send mo sa kanya. Lalo kung hindi mo kilala yung tao. Hindi mo na naman kayo close. Hindi mo na to comment publicly. Although comment tayo ng comment, pero sa atin lang yun. Hindi naman namin nilalabas ko nga kay may nakita kong post na na hindi naman maganda yung suot niya. Sige. Tapos, hindi naman ako magko-comment sa kanya na, kita mo yung, napakapangit ng suot mo. Correct. Sabihin ko lang, kita mo to. Anong opinion mo dyan? Lagi kaming ganun ni Howie. Sorry na po. Pero at least, hindi kayo nasasaktan. Kami lang po nakakaalam nun. Na masama lang kaming tao. Minus points lang kami. Pero, hindi na para malaman mo. Correct. Kasi hindi naman nag-value yung opinion namin. Correct. Tsaka alam namin hindi mo kailangan yun. Pang feed lang namin ng kasama. At saka parang yung pag-usapan kami. So, pasensya na lang sa mga nag-ganun namin. Lalo yung mga story. Pero minsan, tingnan mo to. Sa tingin mo, anong opinion mo dito? Maganda ba? Wait, baka malike mo. Okay, isi-screenshot ko na lang. Diba? Yun nga, parang isipin yun, think before you click din. Wow. Tapos galing talaga sa atin. Unfiltered nga tayo. Pero, wala. Yeah. Lang din, balance lang din siguro. Siguro, lang din yan yung mga pinag-usapan natin ngayon. Parang, lang din yan. There's always two sides of the story. Yes! Parang, parang, kasi di ba parang kunyari yun sa pipila, pagod ka. Yung malay mo yung sumingit na iihi na siya. Or gusto niya na umuwi kasi may emergency. So, hindi mo rin... PWD pala siya. Correct. Pero minsan, nakakainis din talaga. So, hindi mo maiiwasan. Pero, yun ang natutunan pala natin. Wow! Kasi gusto nga natin matutunan sila. Baka sabihin, ang matutunan lang nila ang sama ng ugali natin natin reklamo sa buhay. Pero yun. Ikaw, anong natutunan mo ngayong episode? Dapat may natutunan. Wow! Ang natutunan ko lang naman ay lahat naman tayo may kanya-kanyang pikon, may kanya-kanyang init. Pero it's how you, di ba? Kung paano mo siya i-project outside na. Diba, hindi mo na, naku, ang pangit mo talaga. So, di ba? Hindi ko na for parang, may opinion ako, pero hindi siya for everybody to hear, di ba? Correct. Minsan may mga opinion na kailangan mo talaga marinig, pero madalas hindi na. Wala ho kaming... Lalo pag hindi hinihingi. Correct. Tsaka, mag-comment kayo ng maganda, hindi yung sarcastic pa kayo. Tsaka itong episode naman natin is for fun lang naman na
naramdaman namin to, baka nakarelate din kayo. Correct. Kasi correct. sure, hindi lang kami ang pikon dito. Lalo sa mga commuters, na yung mga ka-relate. Mga commuters, let's go. Yes. Shout out. Diba? Yes. Ito. Hindi kasi kanina nag-post ako sa Instagram. Kung may mga pet peeve sila. Nag-post ka? Oo. So, ito yung mga pet peeve ng mga viewers natin, most likely. Pinaprocess ko pa kung paano yung Sige, number 1, go. Sabi niya, fake. Ay, isa-shoutout mo ba sila? Or anonymous to? Sige, pwede naman. Hi, Mia. Yan, sabi ni Mia. Fake crying as saying huhu pag nagkikwento. Ano yun pag nagkikwento personally, tas huhuhu. May ganun ba? Hindi kasi dati, di ba? Dati, yung mga kasi dati hindi naman, wala naman tayong emojis. Oo. So, ngayon, di ba, parang fake siguro crying yun ang emojis. niya. Oo. So, ngayon, huhuhu, tas ayaw. Oo. Kaya nagkikwento ka, parang, hi, naiwan ko yung susi ko. Hala, huhuhu. hindi nag-emoji. Oo, hindi nag-emoji. Baka ganun siya, naiinis siya. Ay! Naano ka na ba nun? Ano? Nag-huhuhu ka ba? Dati? Oo, hanggang ngayon nga eh. Hihihi. Diba pag Naku, tinatext may message si Mia. Ay, sorry po. Hihihi, ganon. Hihihi. Pwede? Hehe. Kasi ganun yung pagkakaisip ko ng tono. Hehe. Ako, hihi, H-I-H-I. Oh, hihi. Nyari, Howie Pasuyo naman yung hihi. Diba? Naririnig ko yung hehe. Uy, favor, hehe. Oo, diba? So, ayaw niya ng huhu. So, pero pwede ba yung emoji, Mia? Okay lang po ba yun? Or GIF? Pag nagkwento ka, okay lang po bang may GIF? No, crying face. Ano pa yung isa? Pero paano pag naiiyak talaga siya? Kasi sabi fake crying. So, paano pag naiiyak talaga siya? Pwede ba voice message? Grabe ka sa friend mo! Hindi kung ako. Pag naiiyak talaga ako. Di ba? Kasi syempre minsan nag-garant ka sa friend mo. Ayaw niya lang naman yung fake crying. Fake crying. So, pag para hindi niya malaman na fake ang gagawin mo. Ano ba yan? Pero, to each to their own. Hindi ko alam sa'yo. Basta kanya-kanya na yun ang opinion. So, ayaw niya lang fake crying. Lalo pag nagkikwento daw. Huwag kayo Sorry ka. Mag-emoji na lang kayo. Ayan, next. Yung friend mo ulit. Saying tree. Mamaya mali ako. Nagagalit siya sa'yo. Ako ang pet peeve niya for today. Saying tree when someone means three. Yan. So, ito pet peeve mo rin ba? Mga pronunciation. Ako hindi kasi bulol ako eh. Pero yung kapag sa your, ganun. O kaya yung nag-iisip ako ng mga yung mga pronunciation na medyo borderline mapipikon kapag Ano ba yun? Ewan ko pa. Siguro yung yung obvious na P tas nagiging F. Sorry na. Hindi, parang ewan ko, feeling ko pag purposely nilang ginagawa. Tumak yung inaartehan nila. Oo. Nakakainis din. Lalo na yung Pero paano pag bulol? Hindi ko niya, kunyari, Philippine accent. Ay, oo. Nakakainis ba yun? Minsan nakakatawa nga kasi ganun talaga. Ganun talaga. Pero may mga iba na parang yung way na pagkakasabi nila is insulting. Oo, na yes. parang sila, oy, Pilipino ako. Tapos parang, can you, ano yun?
Yung, can you please wipe your face? Ganun. Oo, yung mga ganun. Parang, yung matigas na English ang ginagawa nila porket Pilipino. Ganun, na-offend ka dun. Yun. Okay, next. Smoking. Ay, kagaya na sabi ko kanina, ano yung nose ko. Kaya ayoko talaga yan. Lalo yung pag wala ka naman naglalakad, tapos gaganon. Lalo na pag Ang sarap ganon eh. Lunukin mo yan. Huwag mo kami i-second hand smoke. Pag, ano yun? Pag ang aga-aga. Oo. Fresh air. Diba? Second hand smoke lang, cancer, let's go. Ganon. So, mas ko na, pag kunyari, okay lang smoking area, ganyan. Ikaw ang iiwas kasi smoking area yun. Pero yung nasa... Lakad ka na. Papunta ka sa bus stop, putik mo yun. Okay. Nakikita niyo yung mga inis namin. Pero kasi, we know people naman na nagsusmoke. So, ako minsan, pag kunyari... Iiwas ka na lang. Kunyari, kabanding ko naman, medyo okay lang. Pero huwag mo naman ibugas ang face ko. Yun. Kahit vape, kahit mabango yan, wala akong pake, hindi nga ako nagaganyan eh. Parang gano'n. Although sa mga inuman, hindi may iwasan. Pero kasi, hindi na tayo umiinom. Pero yun nga, iiwas nyo rin naman kasi. Parang hindi naman siya cool na ilagay. Manok kami. Ha? Parang papausukan nyo kami ng ganyan. Buti kung ano yan, panghika. Pero kung ano ka din naman, kung ikaw naman ay daan ka din naman ng daan sa smoking area. Ay, medyo kasalanan mo na yun. Medyo umiwas ka na kasi alam mo naman na tapos parang baka dumadaan mo, ano ba yan? Oo. Correct. Pero kasi, ang nakakainis nga kasi yung naglalakad. Oo. Kasi parang, ba yan? Yun yung nakakainis. Yung wala sa lugar mag-smoke. Pero kung kaya niya naman itigal, tigil niya na. Tigil niya for the betterment of the country. Yes. Of the world. Ano yan? Carissa for president. Ano yung tawag doon? Global warming. Oo. Natutunaw ng mga yelo dahil sa inyo. Wow. Galit. Okay, last. Ikaw magsabi niyan. Kaibigan mo yan. Erika, yung mama ko nanonood dito. Shoutout po sa pet peeve ni Erika. Ano daw, ang pet peeve niya ay mga maliliit na body parts. Ano ko sasabihin mo talaga? Sabi ko talaga. Napigil yung hininga ko dun sa... So, mamili na lang kayo kung anong body parts. Ang text Ano? I-message nyo sa amin. Letter A, mata. Letter B. Hulaan nyo kung ano yung maliit. Kamay? Natahimik pa rin. Basta yun. Preference niya na yun. Kung gusto niya ng malaking... Pero nakakatawa na pet peeve. As in, ayaw niyang makita. Oo, parang pag nakita niya, nakaka-offend! Ayoko yan! Ilayo mo sa akin! So, sana... Ikaw, pet peeve mo rin ba yun? Yun. Naiyak. Sana, Erika, nakahanap ka ng gusto mong size. Nakakatawa yun. Ayan. Ayun, mga pet peeve na mga tatignan mo, mas malalim pa yung mga pet peeve nila. Smoking, o tayo, yung suot lang ng babae. Ayan. Yun na yun. Ayan, mag-comment kayo kung ano yung mga pet peeve nyo. Yan. I-reply namin kayo. Nagre-reply ka ba? Nilalike ko lang. Pero, ako rin sa nilalike. Minsan pag pinipm nyo ako, nag-reply naman ako. So, kung mag-reply ka, go. Antayin ko. Hindi, live pala. Live pala? Live pala. Gusto nyo ba minsan? Gusto ba nila yun? Gusto nila. Gusto nyo? Mag-ano tayo, live ng... Gusto nyo, diba? Mag-live tayo ng Instagram podcast. Ay! Manood kayo. Manood kayo. Yan lang. Sana nagustuhan niyo at sana nakarelate kayo sa ang episode natin ngayong araw na ito. Yes. At sana kumulo rin yung mga dugo nila.
Oo, sabay-sabay tayong mapikon. Yan. Ayan. At kung nagustuhan niyo yung episode for today, mag-comment kayo and mag-like. Wow. And i-share mo na. And i-share mo na. Like and follow our Instagram, TikTok, and YouTube channel. Yeah, YouTube podcast. Yes. And Spotify podcast. It's InSync_unfiltered. And follow us sa aming personal Instagram. It's Hoy Sabrina. Wala pa ko it's. At Karengi na 4 ang Y. It's, Yes. yung iba parang di na lang na-i-spell ang Karengi. Wow. 4 nga na Y. Pet peeve ko kayo to. Ang hindi marunong mag-spell. Ayan. 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 So, dito na po natatapos ang pagkulo ng aming mga dugo. Ayan. Sana nagustuhan niya aming podcast. Aming podcast. Ayan. At i-comment nyo na down below. Kahit kung saan kayo nanonood. Kung ano ang mga gusto nyong topic for our next podcast. Yes. Bye. Bye. Ayoko yung nagpipis. Pet peeve mo ba yan? Pet peeve natin yan.